Pagpasok pa lang ni Froilan ng gate, ay ramdam na niyang pagbangon ng kakaibang kaba sa dibdib. Tila bang nakakabinging katahimikan ay nagbabadya ng hindi magandang pangitain. Napadasal ito na sana ay walang masamang mangyari. Wala sana. Hindi maipaliwanag ng binatang panginginig ng kamay habang iniumang nito ang hawak na susi sa seradura ng pinto. At sa unang hakbang niya pagpasok sa loob ng kabahayan, lalong nadagdagan ng magkahalong kaba at pangambang kanyang nararamdaman. Kathy. Katahimikan lang ang naging tugon sa sunod-sunod na pagtawag ni Froilan. Inisa-isa nito ang silid. Tinungo maging ang likurang bahagi ng bahay. Kathy. Mabilis na lumabas ng gate ang binata. Hinagilap ng mga mata sa magkabilang direksyon ng kalsada ang hinahanap. Ngunit kahit anino ni Kathy ay hindi niya makita. Napatingin si Froilan sa paghinto ng tricycle sa kanyang harapan. Bumaba mula rito ang nagtatakang si Manang Rosa. Bakit nandito ka? Akala ko ba? Agad na pinutol ni Froilan ang pag-uusisa ng matanda. Manang, sinabi ba sa'yo ni Kathy kung may pupuntahan siya ngayon? Ha? Wala ba siya sa loob? Kanina pag alis ko ay sabi niya hihintayin ka niya. Pinara ni Froilan ang papadaan na tricycle. Agad itong sumakay dito. Froilan, saan ka pupunta? Froilan! Hindi na pinansin ng binata ang pagtanong o pagtawag ni Aling Rosa. Inutusan na niya ang driver na patakbuhin na nito ang sasakyan. Sana ay nagkamali siya ng hinala. Alam niyang hindi basta-basta susugod si Kathy sa teritoryo ng kalaban, lalo pa sa masela nitong kalagayan. Pero gusto niyang makasiguro. Pumarada ang kotseng minamaneho ni Danilo sa gilid ng kalsada kung saan abot tanaw nila ang mansyon ng mga Herrera. Mabuti na lamang at nakahiram sila ng sasakyan sa kaibigan nilang nakakaangat sa buhay. Naisip nilang mas mapapabilis nito ang pagluwas nila ng Maynila mula Nueva Ecija. At tiyak nilang kakailanganin rin nila ito, lalo na kung umayon sa kanilang pagkakataon na maitakas nila si Madam Matilda. Huwag masyadong malakas, Danilo. Paulit-ulit na paalala ni Isay sa asawa. Habang nasa biyahe kanina ay pinagplanuhan na ng mga ito ang gagawin kung paanong makakapasok ng mansyon. Ako na ang bahala. Basta ang isipin ninyo ay mailabas ninyo si Madam Matilda na walang mapapahamak ni isa man sa inyo. Baka naman kung anong magawa mo sa gwardya. Siguraduhin mo na hindi mapupuruhan dahil ayokong magkaroon ng asawang kriminal. Oo na! Kasabay ng kanina pang kaba, takot na nararamdaman ni Kathy, ang hindi mapatid-patid nitong panalangin na sana'y maging maayos at ligtas ang kalalabasan ng kanilang binabalak. Muli itong napasapo sa sinapupunan na tila sa mga haplos nito ay nagpapahiwatig sa kanyang anak na kumapit ito para sa kanyang huling laban. Oo, tatapusin na niya ang laban nila ni Ashley. Kasama niya ang kanyang mga panalangin at ang kanyang magiging supling. Sino kaya yon? Napatingin si Kathy at Isay sa tumigil na itim na kotse sa tapat ng gate. Lumabas ang gwardya mula sa pwesto nito sa loob ng guardhouse at nilapitan ng sasakyan. Ibinaba ng driver ang tinted na salamin at bahagyang inilabas ang ulo nito. Si Dr. Mendez! Bulalas ni Kathy. Siya kaya yung doktor na nagsagawa ng DNA ni Ashley? Siya mismo, kaibigang matalik siya ni Arnel. Sagot ng dalaga. Mukhang may kasama siya, wika ni Danilo. Aninag nga nila sa likurang bahagi ng sasakyan ng isang figura ng lalaki na nakaupo sa unahan. Magandang senyalis ito. Nakikiayon sa atin ang pagkakataon. Sabay na napatingin ang mag-asawa kay Kathy. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Danilo. Tiyak kong mahalaga ang pag-uusapan nila para dayuhin pa ang babae ng dalawang doktor. Kaya malamang nadalhin niya ang mga ito sa study room. Pero posible rin na ang ipinunta nila ay si Madam Matilda. Baka hiningi ni Ashley ang tulong ng mga ito para maging malinis ang pagsagawa ng masama sa matanda. Sandaling binalot ng katahimikan ng loob ng sasakyan sa naging pahayag ni Isay. Kumilos na tayo habang may oras pa, suhestyon ni Danilo. Hinawakan ni Isay ang kamay ng katabing dalaga, nanlalamig ito. Ngunit alam niyang inihanda na nito ang sarili kung sakali mang magharap sila ni Ashley. Pinisil ni Isay ang kamay ni Isay bilang tugon sa pagpapalakas nito ng loob sa kanya. Maayos din ang lahat. Naghintay muna ng ilang sandali ang tatlo bago pinausad ni Danilo ang sasakyang minamaneho. Lumagpas sila sa malapad na gate ng mansyon kung saan natanawan nila ang nakangiting pagsalubong ni Ashley sa mga bisita. Napakasama talaga ng ugali ng babaeng to, ngit-ngit ni Isay. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, sumulyap ito sa dalaga. Pasensya na Ma'am Kathy, pero makakatikim talaga siya ng galit ko.
Maghunos dili ka, Isay, saway ni Danilo. Baka dyan tayo mapahamak. Umirap lang si Isay. Sa pagkakataong iyon ay hindi niya susundin o pakikinggan ng asawa. Ibubuhos talaga niya lahat ng galit sa babae sa oras na magharap sila nito. Itinigil ni Danilo ang kotse sa hindi kalayuan sa gate. Alam niyo na ang gagawin niyo. Tumangulang sina Isay at Kathy. Bumaba ng sasakyan si Danilo at tinungo ang kinaroroonan ng gwardya. Boss, pwede ka bang maistorbo sandali? Napaangat ng mukha ang bantay na abala sa pagtitipa sa hawak nitong cellphone. Bakit? Nasiraan kasi kami. Wala pa naman akong gaanong alam sa sasakyan. May malapit ba ditong talyer? Nako, malayo dito. Inaasahan na ni Danilo ang sagot nito dahil alam niya na malayo talaga sa lugar nila ang kanyang hinahanap. Nako, nagmamadali pa naman kami. Ano bang sira? Sa makina yata kasi bigla na lang itong nasira. Napatingin muna ang gwardiya sa mansyon para siguraduhin na walang nakamasid na amo dito. Halika at titingnan ko. Salamat, boss. Nagpatiuna na si Danilo. At ito na ang hudyat na hinihintay na ni Isay at Kathy para bumaba ng sasakyan. Ngumiti at magiliw na bumati ang gwardiya sa dalawang babae bago nito tinungo ang unahang bahagi ng sasakyan. Sumenya si Danilo sa dalawa na kumilos na ang mga ito ayon sa napag-usapan nila. Mukhang wala namang problema ang makina. Wika ng gwardiya matapos sipati ng ilang kable ng sasakyan. Pinagala ni Danilo ang mga mata sa paligid. Pribadong lugar at kalsada ang kinaroroonan nila, kaya madalang lang ang mga tao at sasakyan dito. Niloloko mo lang yata ako sita ng gwardiya. Mukha ba akong manluloko? Napansin ng bantay ang pagpasok sa gate ni na Isay at Kathy. Saan kayo? Isang malakas na hampas sa likuran ng gwardiya ang pinadapo ni Danilo. Napaigtad sa sakit ang lalaki. Inipo ni Danilo ang lahat ng lakas at binigwasan niya ng suntok sa mukha ang gwardiya na agad nagpawala ng ulirat nito. Mabilis na hinila ni Danilo ang lalaki at ipinasok sa kotse. Ang trabaho niya sa kanilang misyon ay magbantay sa labas at ihanda ang sasakyan sa kanilang pag-alis. Agad nagkubli sina Isay at Kathy nang mamataan nila ang isang katulong na palabas ng mansyon. Patungo ito sa garahe kaya hindi magiging ligtas ang kanilang pangunahing entrada ng mansyon. Kaya binaybay ng dalawang likurang bahagi ng bahay kung saan nakita nilang nakabukas na backdoor. Pinakiramdaman muna nila ang anumang kaluskos o ingay. At nang makasiguro na walang tao ay halos patingkayad silang pumasok. Dinala sila sa makipot na pasilyo patungo sa malawak na kusina kung saan naroon ang dalawang katulong na abala sa paghahanda ng mga rekados at pagdadaldalan. Yumukod sina Kathy at Isay at pagapang na nagtago sa likuran ng isang malapad na cabinet nang pumasok ang isa pang katulong na may tanga na tray ng pagkain. Kawawang matanda. Hindi na naman kumain. Lagot na naman siya kay Ma'am Kathy mamaya. Kung hindi lang talaga dahil sa pagbabanta ng babaeng yon, nasasaktan tayong lahat pati ng pamilya natin sa oras na makalabas ang kalagayan ng biyanan niya. Matagal ko na siyang isinuplong sa pulisya. Kaya mas mabuting manahimik na lang tayo kaysa malagay sa panganib ang mga mahal natin sa buhay na walang kaalam-alam sa mga nangyayari dito. Nagkatinginan sina Kathy at Isay sa kanilang pinagtataguan. Parehong mababasa sa mga mata ng dalawa ang lalong tumitinding galit nila sa totoong Ashley. Diba ngayon ang dating ni Sir Samuel? Dapat noong nakarang araw pa sana kaso mukha yatang nagkaproblema dun sa bansang pinuntahan niya. Ewan. Parang ganyan ang narinig ko sa usapan nila sa telepono ni Ma'am Kathy. Shh! Baka marinig tayo. Sinanyasan ni Isay si Kathy at itinuro dito ang isang kubling pinto na pababa ng basement ng mansyon. Nakiramdam muna ang dalawa. Bahagyang sumilip ang ginang para alamin ang posisyon ng tatlong katulong. Nakatalikod ang mga ito sa kanilang direksyon. Muling pagapang na tinungo ng dalawang nakitang pinto. Maingat at dahan-dahan itong binuksan at isinara. Madilim ang kabuuan ng paligid, ngunit kabisado na ng dalawang pasikot-sikot nito. Napahinto sa paghakbang ang dalawa nang makarinig ng mahihinang kaluskos at parang kakaibang tunog. Tinungo ni Isay ang kinaroroonan ng switch ng ilaw. Kinapa niya ito sa dingding at agad na bumaha ng malamlam na liwanag ang paligid. Napaatras ang ginang habang mabilis na napatakip sa bibig si Kathy bago pa man ito makasigaw. Nasa harap ng dalawang isang kalunos-lunos na matanda na nakuupo sa sahig at nakasandal sa mga tambak na kahon. Halos hindi nito maimulat ang namamaga at pasang mga mata. May tela ito sa bibig. Nakatali ang mga paa at kamay
habang sa paligid nito ay nagkalat ang mga pagkain na ang ilan ay panis na. Don Ryan! Hindi makapaniwalang bulalas ni Isay. Nagunahan sa pagpatak ang mga luha ni Kathy sa pagkakarinig sa pangalan ng lalaking biyanan. Patakbong nilapitan ni Isay ang matanda. Mabilis na tinanggal ang tela sa bibig nito at ang pagkakatali ng mga paa at kamay. Halos hindi naman makakilos si Kathy sa kinatatayuan nito, na namimilog ang mga matang nakatunghay sa biyanan na halos hindi na niya nakilala. Dahil bukod sa nanlilimahid na ito sa dumi, ay hapis na ang mukha nito at manipis na rin ang katawan. Sa mga oras na yon ay gustong sisihin ng dalaga ang kanyang sarili. Dahil sa kaduwagan at kahinaan niya na harapin si Ashley, ay nanganib ang mga taong mahahalaga sa kanya. Ma'am Kathy, baka maubusan na tayo ng oras! Sa pagkakarinig sa pangalan ng dalaga, pinilit iminulat ni Don Ryan ang mga mata. Hinagilap nito sa paligid ng manugang. Kathy! Tila natauhan ng dalaga. Mabilis nitong nilapitan ng biyanan ng lalaki at lumapit sa harap nito. Daddy! Muling pumikit ang matanda ngunit sumilay ang ngiti sa labi nito. Dad! Ma'am Kathy, makinig ka! Napahugulhol ang dalaga. Nauubusan na tayo ng oras. Baka mawala na tayo ng pagkakataon. Mauna ka na sa silid ni Madam Matilda. Alamin mo ang sitwasyon niya. Susunod agad ako, pero kailangan ko munang tumawag ng pulis at ambulansya. Mabubuhay ba siya manang Isay? Pareho silang mabubuhay kung bibilisan natin ang kilos. Sige na, umalis ka na. Halos ipagtulakan ito ang luhaang dalaga na ayaw namang tuminag sa posisyon nito. Ma'am Kathy, kung mahalaga sila sa'yo, sa kanila ka kumuha ng lakas at tapang. Napatitig si Kathy sa ginang. Sige na! Mabilis na pinahid ng dalaga ang mga luha nito at sinulyapan muna nito ang matandang biyanan bago nilisan ng silid. Maingat ang naging mga hakbang ni Kathy. Kahit mabibilis ang mga paa nitong inakyat ang pangalawang palapag ng mansyon kung saan naroon ang biyanan. Sandali itong tumigil sa tapat ng nakasarang pinto ng study room. Nauulinigan niya ang mga halakhakan sa loob, lalong nagtiim ang bagang ng dalaga, pero hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan muna niyang mapuntahan at maitakas ang biyanan. Nasa pinakadulo ng pasilyo ng pangalawang palapag ang silid ni Matilda. Hindi na kumatok pa si Kathy bilang pagalang sa biyanan dahil alam naman niyang walang sasagot. Muli na namang pumatak ang mga luha ng dalaga nang bumungad sa kanyang sitwasyon at kondisyon ni Mami Matilda. Tulad ni Don Ryan ay hapis na rin ang mukha nito at manipis na ang katawan. Nahihimbing ito sa pagkakahiga sa malapad na kama. Agad niya itong nilapitan. Mami? Tila maging ang pagmulat ay lalong nagpapahina sa katawan ni Doña Matilda. Pero pinilit nito dahil sa pagkakarinig sa pamilyar na tinig na tumatawag sa kanyang pangalan. Lumarawan sa mukha ni Doña Matilda ang pagkagitla sa pagkakasilay sa totoong mukha ng impostora. Ngunit tulad ng una niya itong makita, mababasa niya sa mga matang nakatitig sa kanyang tunay na manugang. Nais niyang banggitin ang pangalan nito, ngunit wala na siyang lakas pa. Mahigpit na niyakap ng dalagang biyanan. Napahagulhol ito. Naging ang matanda ay hindi na napigilan pa ang pagdaloy ng mga luha sa pisngi nito. Mami, I'm sorry, hindi ko po alam. Patawarin mo ako. Kathy. Kumala si Kathy sa pagkakayakap sa biyanan. Mami, itatakas kita dito. Kaya mo bang tumayo? Tinulungan ng dalaga na makabangon ng biyanan. Ibinaba ang dalawa nitong mga paa sa kama. Sino ka? Biglang natigilan si Kathy. Nakatalikod dito sa direksyon ng pinto na nakalimutan niyang isara. Kaya hindi na nito naulanigan ang pagpasok ng nagmamay-ari ng tinig. Napapikit na lang si Matilda nang muli itong ihiga ng manugang. Humarap ka! Tumayo ng tuwid si Kathy. Sinapo ang sinapupunan at humugot dito ng lakas ng loob at dahan-dahan itong humarap. Namilog naman ang mga mata ni Ashley sa pagharap ng totoong Kathy. Halos wala itong kurap na nakatitig sa mukhang pag-aari niya. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Napangisi si Kathy. Sa tingin ko, higit namang ako ang mas may karapatan dito sa bahay, di ba? Anong pinagsasabi mo? Umalis ka na dito bago ako tumawag ng pulis. Hindi pinansin ni Kathy ang banta ng dating kaibigan. By the way, sino ka nga pala? Kumalma si Ashley. Biglang nakahinga ito ng maluwag. Ang buong akala niya ay bumalik na ang alaala nito. Muling bumangon ang kaba sa dibdib ng dalaga sa sunod-sunod na tanong ng isipan. Ano ang ginagawa nito sa mansyon?
At bakit sa nadatnan niyang tagbo kanina ay tila gusto nitong itakas si Matilda. Kumunot ang noo ni Ashley. Lumarawan sa mukha ang pagtataka na hindi naman nakaligtas sa paningin ni Kathy. Nagtataka ka ba kung bakit nandito ako? Ako nga pala ang pangalang itatawag ko sa'yo. Sa mukhang dinadala mo o sa totoo mong pagkatao? Lalong namilog ang mga mata ni Ashley. Napaatras ito nang humakbang palapit ang kaharap. Will I call you Kathy Herrera or Ashley Alvarez? Hindi nakasagot si Ashley. Nakaramdam ito ng panunuyo ng lalamunan. But sorry to tell you that I don't want to share my name to anyone. Bumukas sa mukha nito ang emosyong matagal din niyang kinikimkim. Hinayaan kitang nakawin ang mukha ko, pero hindi ang buo kong pagkatao. Tila huminto ang paghinga ni Ashley. Bumalik na ang alaala mo? Pagsisigurong tanong nito. Muling ngumiti si Kathy. Pakiramdam niya ng mga oras na yun, armado siya ng magkasamang lakas at tapang. Nasa harap na niya ang hinihintay niyang pagtutuos. Ilang di pa lang mula sa kanyang kinatatayuan ay abot kamay na niyang paniningil sa taong halos kumitil sa buhay niya at sa mga taong mahalaga sa kanya. Hindi bumalik ang alaala ko dahil hindi naman ito nawala. Mabilis ang naging pagdilat ni Doña Matilda sa pagkakarinig sa naging tura ng manugang habang muling napaatras si Ashley. Oo, aaminin ko na naduwag akong harapin ka. Naging mahina ako, natakot. But not this time, Ashley. I won't let you hurt anyone again. May diin sa pagkakabigkas niya. Bumalik sa mukha ni Ashley ang tapang. Napangisi ito. Ha! Sa tingin mo ba paniniwalaan ka ni Samuel? Mahal na mahal niya ako at sa akin siya mas maniniwala. Minahal ka lang niya dahil sa mukhang dinadala mo. Pabulyaw nitong wika. Baliktarin mo man ang mundo, ako pa rin ang asawa niya. At ikaw, habang buhay ka lang kabit. Nakaramdam ng kung anong kirot sa puso si Ashley. You hear me right, Ashley? You can have my face as long as you want. Pero hindi mo maitatago ang katotohanan na naging babae ka lamang ng asawa ko. Have you ever heard that a mistress won over the legal wife? Napataas ng kilay si Kathy. Not me. I won't let you ruin my life this time. Natigilan ng dalawa nang makarinig ang mga ito ng ingay sa labas. Nauulinigan ni Kathy ang mga tinig ni na Isay at Danilo. Ang pagkawala ng konsentrasyon ni Kathy ay sinamantala ni Ashley. Mabilis nitong nilundag at tinakbo ang karibal na ilang di pa lang ang layo sa kanya. Bumagsak ang dalawa sa sahig. Nagpambuno at nagpagulong-gulong. Puno ng pangamba, takot si Matilda na walang ibang magawa kundi ang manood na lamang habang nagpapalitan ng sampal at sabunutan ng dalawa. Nang makakuha ng pagkakataon si Kathy, malakas nitong itinulak si Ashley. Binigyan niya ito ng malakas na mag-asawang sampal sa pisngi, dahilan upang tumama ang ulo nito sa lamisita at bumagsak sa sahig. Kumapit si Kathy sa paanan ng higaan. Pilit na tumayo kahit ramdamang pananakit ng katawan. Bukod sa pasa ang pisngi nito ay sugatan din ang labi niya, pero hindi niya ito alintana. Mas nangingibabaw sa kanya ng mga oras na yun ang matinding galit at pagkamuhi sa dating kaibigan. At bago pa man nakatayo si Ashley, ay nilapitan na ito ni Kathy. Mahigpit niya itong pinagsasampal muli. Pagbabayarin kita sa lahat ng kasalanan mo! Gigil na sigaw niya dito. Ilang sandaling ibinuhos ni Kathy ang nagbabagang emosyon sa dating kaibigan. Hanggang natigilan ito nang maramdaman na hindi na ito gumagalaw. Umalis sa pagkakadaga ng dalaga. Pagapang itong napaatras habang nakatitig sa impostora na tila wala ng buhay. Nakaramdaman siya ng pagkahabag. Umiral pa rin ang galit niya dito. Kathy! Napatingin ang dalaga sa biyana na pilit bumabangon. Mabilis siyang tumayo at inalalayan ito. Mami, kaya mo bang maglakad? Marahan lang ang naging tango ng matanda. Kumapit ito sa balikat ng manugang at nanginginig pa ang mga tuhod na tumayo. Napansin ni Kathy ang pagkislot ng impostora. Maging si Doña Matilda ay nakita ito, kaya nilakihan at binilisan ito ang paghakbang. Malapit na sa hagdanan ang dalawa nang bumukas ang pinto ng study room at bumungad ang dalawang doktor na bisita ni Ashley. Lumarawan sa mukha ng mga ito ang pagkagitla at pagtataka. Nagpalipat-lipat ang mga mata nito sa nangihinang matanda at sa mukha ng dalaga. Huwag kayong makikialam kung ayaw ninyong madamay. Madiing pagbabanta ni Kathy. Bitawan mo siya, Ashley. Mapait na napangisi ang dalaga. Bakit, Dr. Mendez? Ibinilin ba sa'yo ni Arnel na ikaw ang magpatuloy ng kasamaan niya? Ibinaling nito ang tingin sa isang doktor.
At ikaw, hindi man kita kilala. Pero tiyak ko na ikaw ang nagbibigay ng gamot para unti-unting manghina ang biyanan ko. Mga profesional pa man din kayong naturingan, pero walang kasing samang budhi ninyo. Pagsigaw nito. Pare, sinabi ko naman sa inyo na ayokong masabit dito. Tumahimik ka. Singhal na pagsaway ni Dr. Mendez sa kasama. Bitawan mo siya. Humakbang ito palapit sa dalawa. Ma'am Cathy. Mabilis ang mga hakbang ni Danilo paakyat ng hagdanan kasunod ang asawa nito. Madam Matilda! Dinaluhan ni Isay ang nangihinang amo. Habang isa namang malakas na suntok ang pinakawala ni Danilo sa doktor na hindi nakakilos dahil sa pagdating ng kanilang presensya. Bumagsak sa sahig si Dr. Mendez na pasapo sa sugatan nitong labi habang ang kasamahan nito ay kumaripas ng takbo patakas. Ngunit hindi ito nakaligtas sa pagharang ng mga katulong na kaagad nagtulong-tulong para makaganti sa kasamaang ginawa nito sa kanilang matandang amo. Sa silid naman na kinaroroonan ni Ashley, nahigpit itong nakakapit sa lamisita kung saan tumama ang ulo nito. Pinilit nitong tumayo, inipon ang natitira pang lakas para humakbang. Tinungo nito ang isang tagong drawer sa loob ng cabinet ni Matilda at kinuha mula sa ilalim ng mga nakatuping damit ang isang kahon kung saan naroon ang kakabili lamang niyang armas na sana ay gagamitin niya para patahimikin ang biyanan. Nauulinigan nito sa labas ang ilang tinig at bumakas sa mukha nitong matinding galit. Sira na ang lahat ng kanyang planong pinaghirapan, pero hindi niya hahayaang makuha ni Cathy ang tagumpay. Sinipat nito ang armas. Sapat na upang mawala sa landas niyang babaeng umaagaw ng kanyang kaligayahan. Hindi siya kailanman papayag na mapupunta dito si Samuel. Hanggat dinadala niya ang totoong mukha ni Cathy Herrera, alam niyang patuloy pa rin siyang mamahalin ng lalaking tanging buhay lamang niya. Kung kinakailangang mawala ang lahat ng nakakaalam ng kanyang lihim ay gagawin niya. Malayo na ang kanyang narating sa mga planong matagal niyang binuo at pinag-isipan. Marami na siyang isinuko at sinakripisyo. Muling bumagsak sa sahig si Dr. Mendez nang manlaban nito. Danilo! Tama na yan! Saway ni Isay ng akto na namang susuguri ng asawa ang kalaban nito. Si Don Ryan, nasa basement! Natigilan si Danilo sa narinig. Ibinaling nito ang nagtatakang tingin sa asawa at kinuha ang pagkakataong ito ng doktor. Isang malakas na suntok sa panga ang dumapo sa panga ni Danilo na halos ikalaglag nito sa hagdanan. Danilo! Napasapo si Danilo sa nasaktan na labi. Akto sanang muli nitong gagantihan ng doktor nang mapansin nito ang paglabas ni Ashley sa silid. Paika-ikama ng babae, magama ng mukha at labi, nakalarawan naman sa mukha nitong matinding galit. Napatingin si Danilo sa hawak nitong armas at huli na para mabigyan niya ng babala ang mga kasama. Cathy! Lahat ng mata ay napatingin sa iisang direksyon at bumulaga sa kanilang armas na nakatutok sa kinatatayuan ni na Cathy, Doña Matilda at Isay. Nagtakbuhan ng mga katulong habang nanghihinang napasandal sa dingding si Dr. Mendez. Akala ba ninyo basta-basta na lang kayo makakatakas? Mawawala muna kayong lahat! Puno ng galit ang tinig ni Ashley habang humahakbang palapit at mas lalong humigpit ang pagkakahawak sa armas sa mga taong pilit umaagaw at humahadlang sa kanyang kaligayahan. Bakit kailangan nating umabot dito, Ashley? Madamdaming tanong ni Cathy. Dahil sakim ka! Ako ang pinili at minahal ni Samuel. Hindi ka lang marunong tumanggap ng katotohanan. Mamahalin ako ni Samuel kung nakinig ka lang sana sa akin noon na layuan mo siya. Hindi mo kayang diktahan ng puso, Ashley. Napangisi ang dalaga. Nagawa ko na yon. Natutunan din akong mahalin ni Samuel. Halos araw-araw nga niyang sinasabi kung gaano niya ako kamahal. Dahil yon sa mukhang dinadala mo! Galit na sigaw ni Cathy. Sa tingin mo, masasabi pa kaya niya yan sa oras na malaman niyang totoo? Hindi na niya malalaman pa dahil mawawala na ang lahat ng nakakaalam ng totoong katauhan ko. Napatingin ang lahat sa armas na sa kabila ng panginginig ng kamay ng may hawak nito. Tiyak nilang kaya na itong gawin ng lahat. Hindi na hinintay pa ni Froilan na maibigay sa kanyang sukli sa pamasaheng inabot niya sa driver. Mabilis na itong bumaba sa taxi na sinakyan at halos takbuhin na ang nakabukas na gate ng mansyon. Ngunit napahinto ito sa paghakbang nang mapansin ito ang isang unipormadong gwardya na palabas sa isang kotse na nakahimpil sa hindi kalayuan. Mababakas sa mukha nito ang sakit na nararamdaman habang nakasapo ito sa batok. Muling nadagdagan ng kaba at takot sa dibdib ng binata.
At bago pa man ito muling naihakbang ang mga paa, ay umalingaw na sa katahimikan ng paligid ang malakas na tunog ng armas. Paano matatapos ang kasamaan ni Ashley? Makakaalis pa kaya sila ng ligtas sa mansyon? Please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga susunod na kabanata. Maraming salamat po.